Ito ay dito sa Biblia, isang hari doon sa Egypt, takot siya. So ang sinabi ni Abraham na, tinanong siya, sino ba yung kasama mo? Sabi ni Abraham, she is my sister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, ang tatalakayin ko ngayon ay may kaugnayan po ito sa buhay ni Ibrahim alayhisalam, ang asawa ni Hajara, ang asawa ni Sarah. Siya po ang aking tatalakayin ngayon at saka kanyang anak na Ismail. Bakit po ba? Dahil karamihan ng mga Kristiyano, if not karamihan, almost all Christians, ang sinasabi nila nga si Ismail ay anak na bastardo o anak ng kabit, sabi nila. Illegitimate son si Ismail. Walang karapatan dahil si Ismail ay anak ng katulong, maid servant. Yun daw. O hindi daw kasal. Yun ang mga issue. At wala daw karapatan ito nga mamamana sa kaligtasan, tawag natin in short, paraiso. Dahil ang paraiso, kaligtasan sa kabilang buhay, ay nandoon lang ho sa linya ni Isaac na anak ni Ibrahim alayhisalam. Sa Islam, hindi kami niniwala na ganun. Nga kay Isaac lamang. At tandaan natin mga Kristiyano, mga kaibigan, mga pastor, reverend, priest, wala kaming hinanakit, wala kaming negative pagtingin kay Ismail. In fact, sa aming pananampalataya, kung hindi ka maniniwala kay Isaac bilang anak ni Ibrahim, bilang propeta, may mga anak siya na naging mga propeta rin. Kung hindi kami maniniwala kay Isaac, nga binigyan din siya ng daan na ang sinumang sumusunod ay papunta sa langit, kung hindi kami maniniwala nito, ay hindi kami tunay na Muslim. Pipiki yan na Muslim. Kami, mga Muslim, naniwala kami nga both sa linya na Isaac. Kung sumusunod sa linya ni Isaac, actually tinatawag din siya nga Muslim sa amin, sa Isaac. Ang kapayapaan ay sumasa kanya. At maniniwala din kami kang Ismail, ang Ismail, na mayroon ding binigay ng Panginoon sa kanya upang ang taong sumusunod sa kanya may kaligtasan. Tulad hanggang down sa kanyang mga angkan kung saan po isinilang si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At si Isaac naman, sa linya ni Isaac, isinilang din si Jesucristo na nagdala din ng kaligtasan. Naniniwala kami both. Whereas ang mga Kristiyano, hindi sila naniwala sa amin nga may kaligtasan kay Ismail. At doon din sa kung mga Hudyo, ang tatanungin mo, both. Ang mga Kristiyano walang kaligtasan, ang mga Muslim rin ay walang kaligtasan. So, ngayon, tatalakayin ko ngayon kung sino ba talaga si Ismail ayon sa Biblia. Ayon sa Biblia, dahil kung ipakikita ko sa inyo, nilalatag ko sa inyo ang Quran at Hadith tungkol kay Ismail, hindi kayo maniniwala. Sasabihin nyo dahil sa Muslim nyo. So, tingnan natin. Yung issue nila. Yung issue ng mga Kristiyano nga si Ismail ay kabit. O, tingnan natin ang Biblia mismo. Kung totoo po ba talaga nga si Hagar ay kabit ni Ibrahim. Nga si Hagar, kabit ni Ibrahim. Babasahin natin sa chapter 16 of Genesis. Mabasa dito and verse 1 hanggang sa verse 3. And Abraham's wife Sarai had borne him no children. Walang anak si Sarah at si Abraham. Now she had an Egyptian maid servant named Hagar. Sarai said to Abram, "The Lord has kept me from bearing children." Wala akong anak. Hindi ko binigyan ng Panginoon ng anak.
Sabi naman niya, continue, "The Lord has kept me from bearing children, have intercourse with my maid. Perhaps I will have sons." And Abraham obeyed Sarah. Thus, after Abraham had lived 10 years in the land of Canaan, his wife Sarah and her maidservant Hagar, the Egyptian, and gave her to her husband Abraham to be his wife. To be his wife. To be his wife. Hindi sinasabi dito, parang gawing kabit, gawing concubine, or mistress, or whatsoever. Wala. To be his wife. Now, sino kayo magsabi nga si Hagar ay kabit? Si Hagar o maid servant. Sabi naman, ay maid servant lamang. Ay, kung maid servant ba, kung may katulong ka, tapos pinakasalan mo yung katulong mo, naging asawa mo, ang anak mo ba ay bastardo? Saan ang mas lalong bastardo? Mag-asawa ka ng katulong mo, pakasalan mo, or yung kapatid mo. Tingnan natin ang Biblia. Tingnan kung ano. About Abraham, mabasa ito sa Genesis 12 hanggang sa Genesis 20, chapter 20. Mabasa natin dito kung sino ba si Abraham. Kung ang pag-asawa niya sa kanyang maid servant ay mababa sa inyong pagtingin, saan ang mas mababa? To marry your own sister or to marry your own maid servant? Okay, sabi ni Abraham, kasi si Abraham, mayroon siyang magandang asawa, si Sarah ay magandang asawa, pumunta sila sa Egypt at natakot sila nga baka kagandahan ni Sarah ay makuha siya, kukunin siya ng iba, at kung sasabihin niya nga si asawa si Sarah, papatayin siya. Ito ay dito sa Biblia, isang hari doon sa Egypt, takot siya. So ang sinabi ni Abraham, na tinanong siya, sino ba yung kasama mo? Sabi ni Abraham, she is my sister. Okay? Nang nangyayari, in short, gusto na siyang gamitin si Sarah, sa isang hari sa Egypt, nagkakaroon siya ng problema, na paralyze siya, or nagkaroon siya ng panaginip ayon sa Bible. Tapos sinumbatan niya si Abraham kinabukasan, at sinasabi, ano ba ginawa mo? Nagsisinungaling ka, sinabi mo sister mo ito, asawa mo pala ito. Malaki ang nagawa mong, ibig sabihin, dinulot sa iyong pagsisinungaling. So, si Abraham nagrason siya Abraham. Asan mabasa? Genesis chapter 20 verse 12. Sinasabi dito, beside after the reasoning, she really is my sister. Totoo talaga, siya ang aking sister, the daughter of my father, though not of my mother. Ibig sabihin, magkapatid sila, half-sister. Okay? And she became my wife, unquote. Nga si Sarah pala ay magkapatid sila dahil si Sarah anak sa kanyang tatay, nga yung tatay ni Abraham, anak siya, at hindi sa different mother. So, sa madaling sabi, si Sarah at Abraham, half-sister. Saan ba ang legitimate? Saan ba ang nararapat? Saan ba ang mas legal? To marry your own sister? Or to marry your maidservant? Kung sabihin nyo, bastardo, dahil maidservant lang, concubine siya, dahil maidservant lang siya, kahit sinabi na sa Biblia ay asawa, dahil katulong siya, mababa ang pagtingin sa anak na si Ismael, dahil katulong ang nanay, saan ang si Isaac, ang nanay niya si Sarah, ang tatay niya ay si Abraham at si Sarah, magkapatid, which in fact, ang Biblia, nagsabi ng Biblia sa kapanahonan nila, mabasa sa Leviticus 18:9, nagsasabi, according to the New International Version, I quote, "Do not have sexual relation with your sister, either your father's daughter or your mother's daughter, whether she was born in the same home or elsewhere." Very clear. Ang Diyos mismo ay nagsasabi, nagbabawal na sa half-sister na pakasalan. Pero ngayon, anong nangyayari?
So, actually, kaming mga Muslim, wala naman kaming ini-imply nga si Abraham ay masama. Kung sabihin natin dito ay ipalabas na masama, kaming mga Muslim wala doon. Wala. I'm only quoting from the Bible. Pero sa Muslim na paningin, si Abraham ay faithful servant of God. Namatay siya na wala siyang kasalanan. Ito. Now, dito tayo ngayon. Kung sino ba talaga si Ismael? Si Ismael, according to the Bible, kung basahin natin ang Bible, kasi karamihan ng mga Kristiyano ay talagang iba ang pagtingin nila ni Ismael. Okay? Sabi ang Biblia, if a man had two wives, kung ang isang tao ay may dalawang asawa, the one love and the other unlove, and both the love and the unloved, ibig sabihin both ang minamahal at hindi minamahal, have borne him children, kung isinilang sa kanila ang kanilang mga anak, and if the firstborn son, ang firstborn son belong to the unloved, ibig sabihin hindi nagugustuhan, hindi niya nagugustuhan, wala siyang pag-ibig, pero asawa niya, doon isinilang ang first son, then one day, then on the day when the assign of positions as inheritance to his sons, he may not treat the son of the love as the firstborn, in preference to the son of the unloved who is the firstborn. Ang ibig sabihin, kung mayroon kang position, mayroon kang karangalan, kung mayroon kang ari-arian, wag mong ibigay doon sa iyong minamahal na asawa kung siya may anak. Bakit? Kung ang kanyang position, dapat ibigay ang kanyang inheritance, ang kanyang karangalan doon sa unang anak, firstborn, even hindi mo minamahal ang iyong asawa. Kung yung asawa na, kasi may asawa ka, mayroon kang asawa, hindi mo man masyadong minamahal, ang isa ay minamahal mo, ay ngunit ay isinilang ang firstborn, the eldest born sa hindi mo minamahal, ay sabi ng Biblia ay dapat doon mo ilalagay. Sinasabi dito, he may not treat the son of the love as the firstborn, in preference to the son of the unloved who is the firstborn. La 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 la